Okay? Dito po sa Matthew 24, gusto ko yung dalhin sa nagaganap sa ating kapanahunan. Ano yung ating dapat maging attitude? Paano natin ito titignan? Sabi riyan, ang tawag dito the Olivet Discourse. The Matthew 24 is dedicated sa last days. Specifically, tumutukoy yan what will happen before the second coming of Christ. Before the second coming of the Lord. Now dito, si Jesus Christ nagsimula siya mag-preach sa bundok ng Olibo kasama ang mga alagad. Sabi sa verse 1, lumabas si Jesus sa templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, sinabi ni Jesus, nakikita ba ninyo ang mga gusaling yan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala siyang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato. Lahat ay iguguho. So yan ay, during that time, nandun pa yung temple ng sila nasa bundok ng Olibo. At binanggit si Jesus Christ na nag-caught ng attention, nagbigay ng alarma sa mga disciple. Templo ito, sabi niya, temple mawawasak. Hindi nila ito maintindihan. Kaya nagtanong sila, kasi ang sinabi niya, guguho ito, walang matitirang bato sa kapwa bato. So dito, pinapakita ng Panginoon Jesus, no? Because Israel has rejected Him, judgment will come. Judgment will come. No? Judgment will come. And hindi ito pwedeng iwasan. And what's happening right now is part of the judgment. Mahirap ang tanggapin. Ano? Now, sabi ng verse 3, ito ang nangyari. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, sabi riyan, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad. Tatlo ang katanungan dito. At lahat na ito yung sinagot ni Jesus Christ. Patungkol lahat sa nagaganap at magaganap sa huling kapanahunan. Sabi nila, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Yung binabagay yung pagguho, the destruction of Jerusalem and the temple. Actually, naganap na yun noong AD 70. Kaya walang temple ngayon. Yung site ng temple ngayon, yung pong Dome of Rock, yan ang nandyan, na pinag-aawayan din nila. Na isa sa pinakabanal na lugar na kinukonsider din ng mga Arabs at siyempre ang Israel. Kasi nandyan yung temple na tinayo noon ni Solomon. No? Kaya naganap na yon nung si Titus, the Roman general, noong AD 70, nilusob, pinulbos. Okay? So may mga binabanggit dito sa history nangyari na. Now, and then, pangalawang tanong, ano po ba ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito? Now, it speaks about the second coming. Now, dalawa kasi ang coming, yung rapture, na secret po yun. Tayo po ng mga, kasi abang nadudo ko ng nangyayari na sa Israel. Nararamdaman ko, nakikita ko, in the light of the Word of God, rapture is about to take place. Kasi yung nangyayari niyan, no? Sinyalis talaga. Yung second coming, iba yan. Yung second coming kasi, physically, si Jesus Christ darating. Makikita ng lahat. Kasama na tayo noon. Pero sa rapture, kukunin tayo. No? We will be with Him, caught up together with Him in the air. But the second coming, after the 7 years tribulation, babalik tayong kasama ni Jesus ng ating Panginoon to set up the kingdom. Kaya ang pangalawang tanong dito, ano ang magiging palatandaan ng muli niyong pagparito? Sinagot din niya rito. At pagkatapos yung panghuling tanong, at ng katapusan ng mundo. So yung mga tanong. Now, so yung una, naganap na, yung AD 70, na nagumuho na ang Jerusalem. Now, dito sinagot niya yung ano yung mga palatandaan ng yung muling pagparito. Sinagot niya sa may verse 4. Okay? Sabi riyan, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo baligaw ni naman. So ating makikita rito, nang tinanong nila si Jesus, ang sagot niya, ang binigay niya hindi oras, hindi date. No? Hindi siya nagbigay ng exact date. Sabi niya, darating ako sa 2025, alas 10 ng gabi, Martes, o ano bang oras yun. No? Wala siya sinabi ganun. Ang binigay niya, warning. Mga senyales. Now, ngayon, magtatanong po ko sa iyo, bakit alam niyong malapit na magpasko?
Kasi si Jose Barichan, di ba? Sumisilip na. Di ba? Ibig sabihin niya, malapit ng magpasko. Nandiyan naman si Jose Barichan. No? Yung mga parol sa Pampanga, nakikita niyo, dami. Now, hindi ibig sabihin Pasko na. No? Kundi yung mga nakikita natin, mga parol, mga awitin, mga nangyayaring paghahanda, sinyalis yan, yung Pasko'y parating na. Now, ang ibig sabihin ganito, although hindi natin pwede itulad doon sa Pasko, pero ang punto ko ganyan, may mga senyales na malapit na. Kaya lang yung Pasko, alam natin kung kailan. Pero yung rapture, hindi natin alam kung kailan mangyayari talaga. Kasi biglaan yun. No? Any moment will happen. Ngayon, pero yung mga signs ng rapture nandyan na. Signs of the second coming na rin niya. At ang isang binagay ng Panginoon Yesus na isa sa pinakatanda, yung warning against deception. Yung pagdating ng mga bulaang Kristo, paglitaw ng mga false Christ and false prophets. In other words, kamakailan lang, di ba? Nakipati sa TV, yung si Senyor Aguila, siya daw si Jesus Christ. Si Kibuloy, siya daw po yung appointed son, siya daw si Jesus Christ ngayon. No? Yung Jerusalem daw, nasa Davao na. Kapatid, hindi mo pwedeng palitan ng Bible. Ang bansang pinili ay hindi ang Pilipinas. Ang bansang pinili ay ang Israel. Ngayon, tayo napili sapagkat tayo na kay Kristo. Kasama sa mga pinili because we are church. Naunawaan niyo mga kapatid? So, wag natin baguhin ang Bible. Binabago ang Bible. Pero maraming naniniwala. Kaya mga kapatid, sabi niya Jesus, mag-ingat kayo upang di kayo maligaw. So, ang warning, ang matinding senyales na malapit ang rapture, malapit ang second coming, malapit na maganap ang lahat, yung tinatawag na panlilinlang, yung deception ng kaaway. Sabi niya, verse 5, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang may liligaw. Totoo yan. Magaganap na yan. Ito pa yung mga signs na binagay niya. Hindi lang po deception, hindi lang mga false prophet, mga false Christ, kundi yung nagaganap ngayon. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Mga wars and rumors of wars. It's happening right now. Tayo, may rumors of war din. Yan, halimbawa, yung Japan o yung China, tinira ang Taiwan. No? Baka sumunod na tayo doon. Now, huwag tayong matakot. Magalak tayo. Bakit? Part yan ng prophecy. Kahit mahirap man. Kaya nga, dapat po mga kapatid, spiritually strong tayo. Yung relationship natin kay Jesus Christ, maliwanag na maliwanag. Para huwag tayong ma-deceive. At huwag tayong matakot pag yung mga gera ay nangyari na. Nakarasan ng gera ng Pilipinas sa panahon ng mga Kastila, Amerikano, Hapon. Nakarasan ng gera. No? Ngayon, matagal ng tahimik ang bansang Pilipinas. Kasi naging mapayapa na tayo. Kaya nga wala na tayong mga ROTC kasi hindi natin iniisip ang gera. Wala tayong mga reserve armies. Hindi kamukha ng Singapore, ng Korea. Requirement yan that you will serve in the army for 2 years. Sa Israel, ang dami yung mga reserve army nila. Lumabas na. Tayo, wala tayong ganyan. Kasi hindi tayo bansang nakikipagdima, hindi tayo mananakop. Tayo kami sa sinasakop. Amen. Pero mga kapatid, tibayan natin ang ating mga pananampalataya. Huwag natin hayaang mangyaring muli. Idalangin natin, bakuran natin ang ating bansa ng panalangin, ng prayer. Wala tayong mga missiles. Wala tayong mga matitinding mga jet fighters, mga carrier na matitindi, mga high-tech na mga pamprotekta o mga gamit harmas. But we have prayer. We can pray. We have Jesus. Amen. Yan ang ating puhunan, panalangin, ebanghelyo, mag-share ng gospel, magtiwala sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dahil po ba kayo mga kapatid? Kaya nga po, balik tayo sa altar, sa panalangin. Wala tayong matinding armas. Pero wala na bang titindi pa sa armas ng panalangin? Sa prayer. So, ini-encourage ko po kayo, parang sa inyo, i-sacrifice yan. Masarap naman may sacrifice ang ating ginagawa.
Ang hirap, wala kang sacrifice. Puro na lang libre, puro conveniente, puro No, we need to plant a seed for the next generation. At kailangan ng sacrifice, kailangan ng focus. At ano yan? Prayer and evangelism. Doing good works. Amen? Patibayin natin. Kaya sabi niya, mangyayari talaga yan. Mababalita at mangyayari yan. Pero sabi niya, huwag kayong mababahala. Dahil talagang mangyayari ang mga yon. Nakita nyo? Talagang mangyayari ang mga yon. Hindi mo pwedeng kontrolin. Talagang mangyayari yan. Alright? Kaya ano ang ating gagawin? Siyempre, tibay ng faith. Gumawa ng mabuti. Share Mission 127. At mag-pray tayo, ma-delay yan sa ating bansa. Pwede naman po. Amen? Deliver us from evil. Sabi nga ng Bible, sa turong prayer, Jesus Christ. Pero anong sabi riyan? Bagamat hindi pa yon ang katapusan ng mundo. Kasi habang nanonood ko, paratang sa mga nasa Gaza o sa Israel, yung nangyari yung Sabado, parang end of the world na. Pero hindi pa yan ang end of the world. Now, verse 7. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. So ito po yung isa naman, deception, false prophet, wars and rumors of wars, and then famine, taggutom. Kasi pag may giyera, normal lang. Kamukha ngayon, sa Gaza, talagang in-stop lahat ng possible way na sila yung makatanggap ng food, water, and electricity. Wala silang tubig. Maaring pati pagkain, salat na sila. So, resulta talaga yan. Although may mga bansa, wala namang giyera, pero hirap sa pagkain, sa tubig. Kagaya po sa bandang Africa, Somalia, Sudan, dumaan yan sa mga mahirap na kalagayan, taggutom. Okay? Sabi riyan, magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Di ba kabakailalan, saan ba yung lindol? 2,000 na namatay. Natakpan lang ng balita ng giyera sa Israel, pero meron ding lindol na ganap. This week lang ata, mahigit 2,000 ang namatay. Sa atin, pinag-ahanda natin yung the big one na malakas na matinding earthquake na magaganap sa Manila, sa Central Luzon. So, nangyayari talaga yan. And we are praying, wag muna. But it will happen. So we need to be strong. Why? Everything that can be shaken will be shaken. Ang mahal talaga yung ating relasyon sa Diyos, yung kanyang kaharian, yung ating relasyon sa Kanya. So mga kapatid, ito'y panahon para dahil tayong magkaisa sa panalangin, i-share ang gospel. Ito yung pinakapag-asa ngayon. Ito ang pinaka-kailangan ng tao ngayon, relasyon kay Kristo. At ang sabi riyan, ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. So yung nagaganap noon pa, 1944, mga giyera hanggang ngayon, mga kwan pa lang pala yun, mga paramdam. Pero hindi pa manganganak. Bakit? Meron pang mass wars na pwedeng mangyari. Kaya kung alam natin ang Bible at meron kang relasyon sa Panginoon, kampante ka lang. Hindi ka pa distract. Gagawin mo lang ang iyong purpose, ang iyong mission. Amen? Bahagi yan. Kaya sabi verse 9, ito yung mga mangyayari pa. Now, specifically, tumutong ito sa mga Hudyo at nangyari din sa kanila. Pagkatapos ay kapabuotan kayo ng lahat dahil sa akin, dahil sa inyong pagsunod sa akin. Right now, the Jews are being hated. No? Yung mga pumampatay sa kanila, yung mga Hamas, bata pa lang na-train na. Na-train na mindset na. Napatay na mga Hudyo, pati Amerikano, pati Kristiyano. So, sabi niyan, at dahil dito maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuo sila at magtataksil sa isa-isa. So magkakaroon ng backsliding. Maraming manlalamig dahil sa hirap na magaganap. Sa hirap ng buhay na magaganap. Kaya pag hindi matibay ang faith mo, hindi totoo ang relasyon mo kay God, kapatid ko, handali mong bimigay. Kaya please, disciple natin ang ating mga anak. Ituro ang Word of God. Abutin natin ang maraming tao. Yung hirap, parating na. At ang sabi nga riyan, verse 11, marami magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami.
Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. So ang senaryo ito, tribulation. So may mga makakatakas sa Great Tribulation, papasok sa millennium. Okay? Actually, dito wala na tayo, na-rapture na tayo. So dito, pinapakita yung millennium. Sa aking pagtatapos, sa verse 14, sinagot ni Jesus Christ yung pangatlong tanong, kailan ba ang katapusan? Sabi ng verse 14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas, ang liwanag. Amen? Ang linaw. So ang wakas pala'y mangyayari, magaganap. Pag ang magandang balita patungkol sa kaharian ng Diyos ay naipangaral na, saka pa lang darating ang wakas. Hallelujah. Kailangan ba evangelize muna ang maraming mga tao? Marinig ang gospel. Kaya hindi pa yan ang wakas. Pasimula pa lang yan. Kaya nga ang trabaho natin, Mission 127. Winning souls and making God bless you po. Shalom. Yung message kagabi, matindi. Honoring the presence of God. Thank you, Pastor Herbert. God bless po. Maraming salamat. Shalom. We love you po. Bye-bye na po. Hallelujah. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here. Hallelujah. In the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship in your throne, and as we worship in your throne, and as we worship in your throne, come Lord Jesus and take your place. And as we worship, hallelujah. And as we worship, build your throne. Worship. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne, come Lord Jesus and take